Hello guys, isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting horde ni Sir May Vlogs. Ito po yung aking isa sa mga ever favorite na type, cultivar at variety ng philodendron. Ito po yung tinatawag na philodendron burl marks. Ito pong halaman na ito is very popular po as landscaping plants. So makikita niyo po ito sa mga malls, establishments, buildings, at sa mga hardin po mismo sa tapat ng or gilid ng kanilang bahay po. Napakaganda po, di ba? So nag-trail at naging climbing na po siya. So humaba na po ito. This is propagated po by means of stem cutting. So ito yung kanyang pinakababang portion. So nilagay ko siya dito sa aming hagdanan para po ito pa magsilbing lucky charm. At sinasabi nila na kapag inilagay mo ito doon mismo sa northeast portion ng inyong bahay, ilocate po natin ang northeast portion sa pamamagitan po ng paggamit ng compass rose dahil yun po ang tumbukan ng napakamaalwan, napakabuenas, napakasagana at napakaswerteng energies. Kumbaga kapag meron ka neto, hindi kayo magsisi dahil bukod sa napakaganda, napakakintab at glossy and waxy ng kanyang dahon, ito pong halaman na ito is considered money maker, money magnet, vastu at feng shui house plant. So also ang kanyang dahon po, so hugis puso, it mimics the fire element. Napakaganda, di ba po? So nilagay ko siya dito sa hagdanan para po gumapang po siya. And nakakatuwa din po guys dahil itong pinaka-top portion na ito is pinarami ko po siya, nagtusok lamang po ako ng isang tangkay na may haba na 5 to 7 inches. And after how many months of waiting, mga 3 to 5 months po, is nag-trail na po siya. Napakaganda po talaga. Since ang halaman na ito is philodendron burl marks, madali po siyang paramihin. Yun nga po is paparami po siya sa pamamagitan po ng stem cutting. You can use the two methods. Yung ginamit ko po dito is soil propagation. Then next week, ipapakita ko po ang pagpaparami po gamit naman po ang water propagation. So wag na wag niyo siyang didiligan ng napakarami dahil labis na tubig kapag kanyang nakuha or naranasan ay prone po iyon sa water stagnant, at kapag na-retain at na-remain po ang tubig sa mismong pot, yun po ang magiging cause ng mabilisang pagkabulok ng ugat ng ating mga halaman. At kapag po namatayan po tayo ng mga halaman na considered lucky, vastu at feng shui house plants po, ay hindi po yun nagiging maganda para sa ating bahay, sa ating buhay. Napakaganda niya, di ba? And nakakatuwa po dahil nagsilbi rin po itong decoration mismo sa gilid para po magkaroon ng buhay at maging lively at very aesthetic ang aking blunt na espasyo dito sa aking daanan papunta yung stairs, papunta sa aking rooftop. I decided na maglagay po ng ganitong burl marks para po ito rin po ang magsilbing shield at protection sa aming bahay. Then dito, nakakatuwa din po dahil marami na talaga siyang mga nagsilputan po ang pinaka mga dahon niya dito at nag-trail na po siya. Ang ganitong burl marks din po ay considered climbing, trailing at hanging plant po. So napakaganda. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy po ako sa pagpaparami ay considered po siya napaka-responsible at very effective ng ganitong halaman sa air filtration and purification. Pagpasensya nyo po, medyo nautal po tayo dahil hindi po magandang boses ko for today's video. Ayan siya. Akit po tayo. Then dito, bali ito po yung pinaka mother plant, and dito po sa pinaka tuktok na ibabaw, papakita ko po,
Yung portion na ito, ayan, pinagkatan ko po siya dito at yun po ang transfer or niripat ko po siya, pinapagate ko po ang portion ng mga ito since may mga cut po siya dito, nakikita niyo po, ayan. So I decided na mag-cut po ng 5 to 7 inches na haba ng measurement na kanyang tangkay. At para sa akin po, hindi ko pa po masasabi kung ano ang best na way on how to propagate burl marks kasi po ang ginamitan ko po nung una is yung soil propagation. Ito ang kanyang pinakatuktok na ibabaw. Napaka-waxy glossy talaga ng kanyang pinaka dahon po. Ayan. So medyo matagal po bago po ako nakapag-update dahil busy po ako sa work. Ayan siya. Then isa rin po sa mga dahilan kung bakit siya naging waxy, glossy, at tumitingkad at nagiging satisfying, accomplishing ang kanyang pinaka dahon po dahil isa po sa mga sekretong malupit na pwede kong ibahagi ay kung magluluto po tayo ng itlog, yung pinagbalatan po, yung eggshells ay wag na wag po nating itatapon, bagkus gawin po natin siyang powderized eggshells dahil yun po ang siyang tutulong ang yun po magsisilbing organic fertilizer na siyang nakakatulong para po maging buwaghag ang lupa na ating gagamitin para sa ating halaman na philodendron burl marks. So kung mapapansin nyo po, akyat po tayo. Ayan. So sa mismong pinakatuktok na ibabaw ng lupa, which is yun po. So mapapansin nyo po na napakarami niya pong mga puting marka, yun po yung powderized eggshells. So also kung wala po kayong eggshells, I recommend po yung paggamit natin ng liquid organic fertilizer, yung pinagbalatan po ng saging. Kung meron po tayong 3 pinagbalatan po is ibababad po natin yon sa 1 litro na tubig. Be sure ng tubig po ay wag po yung nawasa. Yun po yung tubig dapat po na gagamitin natin is filtered at ilalagay po natin siya. So we have to wait until 5 to 7 days para po magkaroon siya, mabulok po ang pinaka pinagbalatan ng saging at yun po ang ating gagawing liquid fertilizer na siyang tutulong po para lumabas po ang variegation ng mga variegated houseplant. At isa rin po sa mga dahilan dahil ang paggamit po ng liquid fertilizer po is done every 4th week of each month. Kumbaga maglalagay po tayo ng 1 baso kada halaman. Ayan po. Napakaraming paraan kung paano natin siya mapapaganda. At I'm planning to propagate even more para po meron po ako neto sa harapan na pintuan ng aming bahay. Short update lamang po iyon. Ayan. So, dumadami na po ang aking philodendron burl marks. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat, guys. Hanggang sa muli po, until my next update or vlog.